Hello guys, welcome to Pinay YouTube channel. Ayan, ngayon dito kami sa beach na walking distance lang sa tinitirahan namin dito sa Puerto Galera. Ayan, tingnan nyo, public siya. Karamihan dito yung beach nila is public, walang entrance fee except for the private one has entrance fee of 50 pesos. Ayan, there's a boat over there. Ayan siya. Ayan, ang kagandahan dito, lahat nakakaswim sa public, walang entrance guys. Ayan, daming naliligo, sobra kasing init. Ayan, there's no name on this beach, right? Puntahan sana namin yung sandbar dyan, kaso lang pagdating namin doon meron siyang entrance fee na 50 pesos. Hindi naman kayo maliligo, kukuha lang ako video, so hindi na kami pumasok. Siguro next time papasok ako doon. Ayan, tingnan nyo guys, ang ganda. Ayan, ganda. Ayan, dami mga batang naliligo. Ayan, sobrang init. Naglakad lang kami guys mula doon sa tinitirahan namin dito sa Puerto Galera, mga 15 minutes walk, dito ka na sa beach. Ayan, yun. So pagka papasok ka pala sa mga beach nila dito, as long as is public, free. Pag private, ayun, 50 pesos yung entrance niya. Ito yung papasok. Ayan siya. Yan, ganda guys. Ayan, dami pang dumarating, maliligo sila. Ayan. Tapos pag naka motor ka pumunta dito, may parking naman dyan, libre din sa baba. Tapos lakarin mo lang papunta sa beach, wala pang 5 minutes. So gusto sana na makita yung sandbar, kaso hindi namin alam na may entrance fee pala ng 50 pesos ang per head. So hindi naman kayo maliligo, hindi naman kayo pumasok. Siguro next time pag maliligo kami. Ayan, daming mga ano, yan, yan mga motor dito nila pinaparking. Tapos yan, pag papasok ka dyan guys, may bayad, 50 peso ang isa. Bali yung entrance nila dyan. Yan. Tapos ito, papunta doon, libre lang. Dyan ka magpapark ka lang dyan ng motor. Ayan, dyan sila nagpapark. Yung iba naglalakad lang, yung mga taga dito, mga malalapit nakatira, naglalakad lang. Kasi maganda din yung beach nila guys, kaysa sa pupunta ka pa sa White Beach. Yung White Beach kasi medyo malayo, siguro mga 50 to 60 pesos per head. Pero kung kayo lang dalawa, flat rate sila. Pag mula sa downtown
town ng Puerto Galera, yung pinaka downtown nila, ano, 150 daw. Kasi pagbalik daw nila, parang hindi sila nakakuha ng pasahero papuntang town ulit. So kaya yun, 150 yung singil nila. Tapos mula naman doon sa Santo Niño, kung saan kami nakatira, parang 30 pesos per head. Ayan, lakad kami ulit papunta sa Santo Niño. Init guys, siguro mga 31 degrees. Sobrang init. Ganda pa, buti na lang mahangin, kaya hindi masyadong mahirap maglakad. Kasi mahangin, so masarap siya lakarin. Butas. Ayan. Hindi pa kami nakaligo kasi dumating kami dito last week. Parang yun, Miyerkules yata o Miyerkules, tapos Huwebes, Biyernes, Sabado masyadong busy doon sa, kasi Holy Week nga. Masyadong busy sa may White Beach, kaya asawa ko ayaw ng masyadong crowded na mga lugar, ay hindi muna kami naligo. Paanohin muna namin yung mga nagbabakasyon. Dami kasing mga turista nagsidatingan kahit nung Wednesday sa port ng Batangas. Dami talagang nag-aantay. Buti nga nakabili pa kami ng ticket ng ferry para makatawid kami. Ayan, kaya yun, dito na kami nakatira sa Puerto Galera guys. Lumipat na kami, masyado kasing busy yung Cebu City. Tsaka nakatagal na rin kami ng mga 7 months doon. Actually more than 7 months, kasi nag-stay kami sa Airbnb ng 15 days, tapos naglipat ulit kami ng 1 month sa may isang Airbnb ulit, so 1.5. Tapos nag-sign kami ng lease for 6 months, so mga 7.5 months din kami sa Cebu.
Ayan. Ano lumi. Ngayon dito na kami. Sa Puerto Galera, Mindoro. Anuhin namin kung explore muna namin yung Mindoro. Tapos mag-decide na kami kung uwi na kami ng Canada. Or magtatagal pa rin kami dito. Ang ganda ng place. Tingnan nyo. Nasa tuktok. Ganda. Ganda ng bahay. Wow. Look at that. You see that? Tingnan nyo guys. Oh. Oh, ang ganda ng bahay. Oh. This is the Mangay at Puerto Galera. Ayan. Mangay. The Mangay at Puerto Galera. Ganda, grabe. Nag-i-squeak yung aking tsinelas. Ganda dito kasi pinipreserve nila yung nature. Ganda. Ayan. Pero yung mga tao ngayon nagtatapon pa rin sila ng mga plastic sa daan. Kaya ayan. Yan. Yung mga poster na yan. Kung hindi nila yan i-dispose ng maayos, masama yan sa kalikasan. Basura yan. Kaya sana dispose nila ng dispose nila properly. Kasi kawawa naman yung mga next generation. Kasi pag nanalo na sila siguro wala na silang pakialam sa mga poster na kinabit nila. Dapat kinabit nila, tanggalin din nila. Ayan na guys, nasa main road na kami. Ayan yung main road niya. So parang another 5 minutes to the main, to kung saan kami nangungupang. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thank you sa pagsuporta. Bye.